7 na po tayo ng kabanata ng El Filibusterismo at dito nga po makikilala po natin ang sinasabi natin na bida ng nobelang ito at nagsimula nga po ang kabanata na ito. Kung maaalala po ninyo ay nasa kagubatan pa rin po si Basilio at nang siya po ay aalis na sana ay nakarinig po siya ng mga yabag. Ibig sabihin, meron pong nasa malapit lang na tao, kaya naman po dahan-dahan siya at dito nakita niya nga po ang isang lalaki na may nagbubungkal ng kayamanan, kaya nagbubungkal po ng lupa at minamasdan niya po ito hanggang sa nang mapagod at magpahinga nga po ang taong ito ay siya niya pong kinausap. Ayan, sino nga po ang tinutukoy ko? Walang iba kundi si Simon. Ang kabanata po na ito ay tumatalakay kay Simon, kaya naman po narito na. Kabanata 7, si Simon. Talasalitaan, agam-agam, alinlangan, alatiit, tunog, asarol, kagamitang panghukay, dumanak, dumaloy, kasagwaan, kapangitan, lihis, salungat, magpakita, lumantad, mulala, tanga, hangal, walang malay, inosente, mulato, mestisang negro, nagkikibit balikat, nagwawalang bahala, natigatig, natinag, nabahala, paghahabol, pagtugis, revolver, maikling baril. Uuwi na sana si Basilio nang may nakita siyang liwanag na paparating at makarinig ng yabag. Nagtago siya sa puno ng baliti at sa kabilang dako ng punong kanyang pinagtataguan ay tumigil ang taong dumating. Nagsimula itong maghukay gamit ang asarol. Nakilala siya ni Basilio. Ang taong dumating ay ang mag-aalahas na si Simon. Siya rin ang taong tumulong sa paglilibing sa kanyang ina at sa lalaking sugatan 13 taon na ang lumilipas. Lumabas sa pinagtataguan si Basilio at lumapit kay Simon upang tumulong sa paghuhukay, ngunit tinutukan siya ng baril ni Simon at tinanong kung siya daw ba ay nakikilala nito. Tumugon si Basilio at sinabi na nakikilala siya nito. Siya di umano ang taong tumulong sa kanya, 13 taon na ang nakalilipas. Inaakala ng lahat na siyang patay na, ngunit nakilala siya ni Basilio na ang lalaking kausap niya ay walang iba kundi si Ibarra. Ani ni Simon, malaking sikreto ang nalalaman ni Basilio, kaya di niya pagsisisihan na patayin ito dahil ayaw niyang maborilyaso ang kanyang planong paghihiganti. Ngunit dahil sa halos pareho sila ng sinapit ni Basilio at uhaw din sa katarungan ay dapat daw silang magtulungang dalawa. Inamin ni Simon na siya nga si Ibarra at ikinuwento niya na nilibot niya ang buong daigdig upang mapagyaman upang sa kanyang pagbabalik ay mapagbagsak ang pamahalang sumira sa kanyang buhay. Siya raw ay bumalik upang gisingin ang damdamin ng bayan sa paghihimagsik laban sa pagmamalabis ng taong pamahalaan at simbahan. Di rin sang-ayon si Ibarra sa plano ni Basilio sa pagpapatayo ng paaralan ng wikang Kastila at sa paghingi nilang gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas at bigyan ng pantay na karapatan ang mga Kastila at Pilipino. Ayon kay Simon, magbibigay lamang daw ito ng daan sa Pilipinas sa pagiging bayang walang sariling pagkukuro, walang kalayaan, at pati kapintasan ay hiram din dahil sa pagpipilit manghiram ng wika. Katwiran naman ni Basilio, ang Kastila umano ay isang wikang magbubuklod-buklod sa mga pulo ng Pilipinas. Bagay na pinabulaanan ni Simon, kailanman ay di raw magiging wikang pangkalahatan sa bayang ito ang wikang Kastila. Iilan lamang daw ang nakapagsasalita ng Kastila at ang iilang ito ay mawawalan ng sariling kakayahan, magpapailalim sa ibang utak at paaalipin. Tinuligsa ni Simon ang mga pangkat na naghahangad luminang sa wikang Kastila at sa kaalamang magsalita o sumulat sa sarili nilang wika, pati ang mga nagpapanggap na di sila maalam magsalita at umunawa ng sariling wika. Dagdag pa ni Simon, mabuti raw kung ayaw silang turuan ng mga Kastila ng kanilang wika. Mas maigi umano na paunlarin ang isang katutubong wikain nang mawala ang pagtatangi-tangi at magkaroon ng mga layuning pambansa. Dapat din ay huwag hayaang magpalagay ang Kastila na sila ang Panginoon dito at sila'y bahagi ng bayang ito, kundi sila'y mga manlulupig at dayuhan. Sa gayon daw ay mas matatamo ni Basilio ang tunay na paglaya.
Inamin ni Simon na ito ang dahilan kung bakit hinayaan niyang mabuhay si Basilio, isagani at makaraig, na binalak niyang patayin dahil baka makahadlang ang mga ito sa pinaplano niyang paghihiganti. Paliwanag naman ni Basilio, di daw siya isang politiko, napalagda lamang siya sa kahilingang tungkol sa paaralan dahil inaakala niyang iyon ang mabuti, ngunit sa panggagamot daw talaga ang hilig niya. Sa kasulukuyang kalagayan daw ng lipunan ay hindi makapanggagamot ng mahusay si Basilio, ayon kay Simon, dahil mas dapat umanong unahing gamutin ang sakit ng bayan. Ngunit para kay Basilio, kaya nga daw ipinili niya ang siyensya ay upang makapaglingkod sa bayan. Kinalaunan ay nauwi sa kadakilaan ng karunungan ang pag-uusap ni na Basilio at Simon. Napansin ni Simon na tila hindi naantig ang kalooban ni Basilio kaya tinuya niya ito. Ani Simon, wala namang ginagawa si Basilio kundi tangisan ang bangkay ng kanyang ina na parang isang babae. Tutulungan daw niya si Basilio sa paghihiganti. Ngunit ano naman daw ang mapapala niya sa paghihiganti kung hindi naman daw mabubuhay ang kanyang ina at kapatid kahit gawin niya ito, sagot ni Basilio. Ngunit tinugon siya ni Simon na ang pagpapaumanhin ay di laging kabaitan. Ito'y kasalanan kung nagbibigay daan sa pang-aapi. Walang mang-aalipin kung walang paaalipin. Sakay pinaalala ni Simon na sa pag-aaral ni Basilio ay maaaring danasin nito ang dinanas ni Ibarra. Nagtaka si Basilio, siya na raw ang inapi ay siya pa nga ang kamumuhian. Ani ni Simon, likas sa tao ang mamuhi sa kanyang inaapi. Ngunit di naman daw sila pakikialaman ni Basilio kaya pabayaan daw nila siyang makagawa at mabuhay. Tinugon naman ni Simon si Basilio at sinabing magkakaanak din ito ng mga mababait na alipin at ang mga damdaming mabuti o masama ay mamamana ng kanyang magiging anak. Dagdag pa ni Simon, walang hangad si Basilio kundi isang munting tahanan, konting kaginhawaan, isang asawa, isang dakot na bigas, mithi rin ng marami sa Pilipinas. At kung iyan ay ibigay sa kanila, ituturing nilang sila'y mapalad na. Matapos sabihin di niya pinagbabawalan si Basilio sa pagbubunyag ng kanyang lihim, ay sinabing kung may kailangan si Basilio ay magsadya lamang ito sa kanyang tanggapan sa eskolta. Nagpasalamat naman si Basilio at iniwan si Simon na nag-iisip. Di raw kaya niya napaniwala si Basilio sa paghihiganti? O may balak din itong magiganti ngunit naglilihim lamang at nais sarilinin o sadyang wala nang hangad na magiganti? Ngunit lalong nagtumining sa loob ni Simon ang matinding nasa na makapaghiganti. Ito po ay mula sa Pinoy Collection, El Filibusterismo, Buod. Ayan, laking gulat nga po ni Simon nang siya po ay makita ni Basilio sa gitna ng kagubatan at nagtataka kung anong ginagawa ng binatang ito dito. Naisa nang patayin ni Simon si Basilio, kaya lang naisip nga po niya na maging kakampi na lamang ito sa kanyang paghihimagsik o paghihiganti na gagawin, sapagkat alam ni Simon na ang pinagdaanan ni Basilio ay dumanas din siya maging ang pamilya niya ng kalupitan at ng karahasan ng mga praile o sa kamay ng mga praile at ng mga gwardiya sibil. Dito nga po ay napag-usapan nila ang kagustuhan po ng mga kabataan ni Basilio ang pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila na tinutulan po ni Simon dito sa kwento, sapagkat naniniwala po si Simon na hindi solusyon ang pag-aaral ng Wikang Kastila upang magkaroon daw po ng kapayapaan at ng pagkakapantay-pantay sa San Diego. Ayon kay Simon, mas maigi raw po sana na pag-aralan po muna natin ang ating sariling wika, gayong napakarami pong wika sa Pilipinas ang pwede po nating bigyan ng pahalaga, ng kahalagahan at pag-aralan bago daw po muna natin pag-aralan ang wika ng dayuhan. Yun po ay ito po ay walang kinalaman sa nangyayari sa lipunan ngayon, base po ito sa kwento. Ang isang pinag-usapan po nila ay ang pinagdaanan po ni Simon, makalipas din po ang 13 taon. Kung matatandaan po natin sa Noli, siya po at si Elias ay tumakas, yung sinasabi niyang habulan sa lawa, at saksawi ang palad, si Elias po ay namatay. Samantalang si Ibarra naman ang siyang nabuhay, at dito nga po ay umalis siya ng bansa, nagpakalayo-layo, nagpakayaman, at siya nga po ay bumalik upang maghiganti. Ito po ang kanyang plano.
marahil ay nagtataka po tayo no, kung nasan nga ba ang mga kayamanan ng Ibarra. So ang ilan nga po dito ay nasa ilalim po ng kinatatayuan nilang lupa, no, na binubungkal po ni Ibarra sapagkat dito po dinala ni Elias ang kayamanan ni Ibarra. At ang mga lupain naman po no, na ay sinakop na po ng mga praile. Okay? At ang iba naman ay ibinenta. Ganun po ang ginawa nila sa kayamanan ng mga Ibarra. At dito nga po ay binalikan no, ni Simon ang kanyang kayamanan, gaya ng sinabi ng kanyang kaibigan. Isang bagay na gustong ipakita sa atin sa katauhan ni Basilio, no, na kahit gaano siya naging mahirap o yung naging mahirap ang pinagdaanan niya, ay hindi po niya ginamit ang kayamanan ng iba. No? Siguro rin po ay nagtataka tayo kung paanong nalaman ni Basilio na ang taong kaharap niya ay si Ibarra. Ayan, so, sapagkat hindi naman sila nagkita sa Noli, kung matatandaan po natin. Ayan, si Basilio po ay isang matalinong mag-aaral. Nakilala naman po natin siya no, sa nakaraang kabanata. At napagtagpi-tagpi po niya ang mga dahilan na ang kaharap niya ay hindi ang lalaking kanyang sinunog sa Noli Me Tangere. Malalaman din po dito ni Basilio no, sapagkat alam niya na ang anak po ni Don Rafael Ibarra ay isang mestizo at ang lalaking nasa harapan nga po niya ay isang mestizo, samantalang ang lalaking tumulong sa kanya no, na mailibing ang kanyang ina habang ang katawan naman niya ay pinasunog sa kagubatan ay isang moreno. At ito nga po ang lalaking ito nga po ay may tama. At ang lalaking nasa harapan niya ay walang tama. Kaya dito mas naintindihan niya no, na ang lalaking kaharap niya ay si Ibarra. Ang isa pa pong nais ipunto dito no, ay bakit kaya hindi po binungkal ni Basilio ang kayamanan, gayong sinabi na po ni Elias sa kanya na kung wala daw po kukuha no, ng kayamanan ay kunin daw po niya ito at gamitin sa kanyang pag-aaral. Ayan, siguro isang bagay na gustong ipakita sa atin sa katauhan ni Basilio no, na kahit gaano siya naging mahirap o yung naging mahirap ang pinagdaanan niya ay hindi po niya ginamit ang kayamanan ng iba. Isa rin pong pagbubukas ng ating isipan para po sa mga mag-aaral na nanonood, gaya po ni Basilio, gaano man po kahirap ang sitwasyon, ay hindi po niya ginamit ang kayamanan na alam niyang hindi niya pag-aaral. Kahit po sinabihan siya o ipinagbilin na sa kanya ito. Gayon din nang siya'y paaralin po ni Kapitan Tiago, pumayag siyang paaralin, pero kung makikita po natin sa kwento, ang damit niya ay gula-gulanit, hindi po siya nanghingi ng kahit na ano, at pinaghirapan po niya kung ano man ang meron siya dito. Dito rin po na malinaw po na pinakita sa atin ang dalawang pangarap ni Basilio. Una ay maging doktor. Sabi nga natin, 2 buwan na lang ay magtatapos na sila. At ang pangalawa ay ang mapangasawa si Uli. Sana po sana ay magtagumpay si Basilio, kaya naman ay samahan po natin ang kanyang paglalakbay dito po sa nobelang ito at malaman natin kung siya nga po ba ay magtatagumpay sa kanyang mga plano. Dito ko na po tatapusin ang kabanata 7 at maya-maya po ay magkita na tayo sa kabanata 8. Paalam! Missing someone